Ang masasamang bagay ay nangyayari sa kung paano tayo tumutugon sa mga ito. Ito ang nagtatakda ng ating karakter at kalidad sa buhay. Maaari nating piliing umupo sa kalungkutan at maaari rin tayong pumiling umupo sa kaligayahan. Maaari tayong pumili kung gusto nating bumangon mula sa sakit at maaari rin tayong pumili kung gusto nating manatili mula sa sakit. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ikaw ang bubuo ng sarili mong kapalaran. Nauwi sa pagsisisi ang lahat. Pagbalik ko rito, ipinangako ko sa sarili ko na kung sakaling makilala ko siya ay ngingiti ako at kung hihingi siya ng tawad sa akin ay ibibigay ko iyon sa kanya. Pero hindi niya ako hiningi ng tawad noong una kaming nagkita. Ang hiniling niya ay bumalik ako sa buhay niya. At ngayon, mas pinagsisisihan ko ang napunta ako sa ganitong sitwasyon. It's been 1 week since nagsimula yung project na to. I really can't understand why my manager trusts this man so much na papayang siyang iiwan lang ako basta-basta dito sa photoshoot. And I don't know why this damn shoot almost lasted for 1 week. Kung tutuusin, pwede na akong umuwi dahil hindi naman araw-araw yung photoshoot ko. Halos nalibot din ata namin yung mga magagandang tanawin dito sa Florida Invierno. I also witnessed the locality this place have. Nasarapan ako sa pagkain, sa lugar, sa mga tao, at sa kultura. Pero may bumabagabag sa akin. Hindi ako komportable at the same time, lalo na noong natanggap ko ang mensahe. Nang mabasa ko ang message na yon, which is that sender is asking me for justice. Hustisya para kanino? Sa oras na yon, bigla na lang kumabog ng malakas yung puso ko. Yung parang lalabas na sa ribcage ko. Kaya mabilis kong pinahihinga yung sarili ko at pilit inalis sa utak ko yung message na yon. I even take sleeping pills just to fall asleep faster. Iniisip ko na baka wrong send lang. Kinabukasan nun and the rest of the days, pilit kong inaalis yon sa isip ko. Hindi ko yun sinabi kay Chase at kahit bakas ng message na yon sa mukha ko, hindi ko pinapakita sa kanya lalo na kapag nagve-video call kami. Ayokong dumagdag sa problema niya. These past few days, napapansin kong problemada si Chase. Based on his voice and to his face every time na mag-uusap kami sa call or through video chatting, halatang halata yun sa kanya. He looks so tired. I wanted to ask him pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil nakikita ko ang effort niya kung paano niya tinatago sa muka at boses niya ang pagod dahil ayaw niya yung ipakita sa akin. Pero doon siya nagkakamali dahil kung gano'n niya kagustong itago, doon ko mas lalong nakikita. May mga pagkakataon din na nagtatalo kami lalo na kapag nagiging makulit siya. Lagi niya kasi akong tinatanong about sa work. At kapag naman sinasabihan ko na hindi talaga maiiwasan si Clark, nagagalit siya o di kaya'y magtatampo. Pero hindi din yun pinapatagal ni Chase. Ayaw niyang natutulog ako na hindi kami magkaayos. Ang sabi niya sa akin, baka matatagalan pa siya bago makauwi. Maybe exactly 1 month. Sobrang tagal pa. 1 week ko nga lang siyang hindi nakikita nang hihina na ako. I hope I can endure the next week. Gustuhin niya mang dalawin ako, pero ako yung umaayaw. Pagod na siya at baka mas mapagod pa siya kapag nagkita kaming dalawa. Sana maging magandang mga susunod na araw. Pero ngayon, tinitignan ko ang refleksyon ko sa simpleng salamin. Ang ganda at elegante ko naman. Suot ang Chanel backless red gown ko na nagpapakita ng kalahati ng rose tattoo ko. Ipinare sa retro rhinestone pumps ko at sa Hermes handbag ko. Inisprayan ko ang Maison Francis Kurkdjian perfume ko na nagkakahalaga ng 16,000 pesos. Oo, napakamahal pero gusto ko ang amoy nito. Imbes na Victoria's Secret perfume ko, ito rin ang paborito ko at ginagamit ko lang ito kung may malaking okasyon. I take a deep breath. Today is Saturday and Clark tell me na magkakaroon ng birthday celebration dito yung may-ari, which is kaibigan niya.
I really don't want to come pero sinabihan ako ni Clark na gusto akong ma-meet nung tao plus sila lang din naman daw ng mga staff at family nito ang dadalo. Pinaunlakan ko na din dahil kahit papaano maayos yung mga service nila tsaka mababait yung mga staff. It's a small but formal party lang naman. Tsaka nandun din naman si Vicky, yung photographer ko. I already talked Chase about it yesterday and he said yes, pero kailangan daw na bodyguard ko lang ang nakapaligid sa akin. Alam ko din na tinatawagan niya yung mga bodyguards ko dahil kung noon, isa lang ang nakakalapit para mag-assist sa akin, ngayon 2 na sila. Nakakailang din tuloy pero I understand him. Pasalamat lang siya at hindi ako nagbalak na padalhan din siya ng bodyguard. Tiningnan ko ulit ang sarili ko sa salamin. I changed. I can finally say that I changed, and I'm proud of it. Lastly, I applied my red shadow lipstick on my lips. Nahihirapan pa ako maglagay ng lipstick noon kasi medyo nanginginig ang kamay ko pero nasanay na din ako ngayon. Pagkatapos kong maglagay ng lipstick ko ay may narinig akong pagkatok. Sino yan? Pasigaw kong saad dahil medyo malayo ako sa pintuan. Madam, Sir Clark is already here. Nakumpirma kong isa ito sa mga bodyguards ko. Clark? Why is he here? Hindi naman ako sa kanya sasabay ah. Mabilis kong inayas ang nakamisiban kong buhok at naglakad papuntang pintuan. Nang inopen ko yun ay laking gulat ko dahil mukha ni Clark ang bumungad sa akin at hindi yung bodyguard ko. Kaagad siyang napatingin sa kabuuan ko and I did the same. He's wearing a black tuxedo, his hair is up kaya kitang-kita ang makakapal niyang kilay at mapipintik niyang pilik mata. Matangos din talaga ang ilong niya. Mas perfect pa nga ata yun kaysa sa ilong ko. Do you find me handsome? Napatigil ako sa pagtingin sa kanya nang magsalita siya. I can see amusement in his eyes at ikinairita ko yun. No, wala ka namang piligbago. I answer without hesitation. Mabilis na alis ang amusement na nakita ko sa mata niya pero mabilis niya din yung ibinalik. Ang ganda mo. Napaismir ako. Thank you for the compliment but beauty is subjective and I don't believe in placing too much emphasis on physical appearance. Sagot ko sa kanya at mauna nang naglakad. Hindi naman kalayuan yung venue kaya hindi na kailanan pa ng sasakyan. My bodyguard was about to help me dahil medyo mabato yung daanan sa una nang bigla na lang may pumulupot kang kamay sa braso ko. Let me help you. Mahinang saad nito. Iniwaksa ko ang kamay niya dahil nakasunod sa amin ng bodyguard ko na hindi makalapit dahil sa ginagawa ni Clark. I can handle myself. Matigas kong saad at tuluyang inalis ang kamay niya. Nagpatuloy ako sa paglalakad ko at nakahinga ako ng maluwag nang sumunod na lang siyang tahimik sa likod. It's 6 o'clock in the evening at nagsisimula ng lumamig dahil sa mga pahangin-hangin ng puno tsaka malamig talaga dito. Ngayon ko lang din naramdaman yung lamig na dumadampi sa balat ko. Nakalimutan ko pang magdala ng coat. And great, ngayon ko lang din naaalala na naiwan ko yung phone ko sa vanity mirror. Ag! Nakasimangot ako naglalakad. My 2 bodyguards on my both sides, paminsan-minsan hinahawakan nila ako para sa mabatong daanan. Ramdam ko din na nakasunod siya sa amin. Bakit pa niya kasi ako dinaanan kaya ko namang mag-isa? You can have my coat. Kalaunan saad nito mula sa likod, pero hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy pa din ako sa paglalakad. Malamig na, baka sisipunin ka. Hindi pa rin ako sumasagot. Do you want me to put it on your back? Nagpatuloy pa din ako sa paglalakad. Nilalamig nga ako pero hindi ko kukunin yung inaalok niyang coat niya. I don't want to smell like his perfume. Tsaka bakit ko naman tatanggapin? Baka naman matatakpan ng tattoo mo ang likod mo sa lamig. He's so papansin, nakakairita. Buti na lang din at nakita ko ng entrance ng venue. Malayo pa lang din ay nakita ko ng halos kaedad lang ni Chase na lalaki na papunta sa gawin namin. At bago pa ako makapag-e-act, ay mabilis na itong nilapitan ni Clark. Happy birthday, man! Masigla nitong bati doon sa lalaki. I don't accept that. Where's my gift? Pabirong tanong nito, pero ningisian lang ni Clark. Sa parking lot mo, ingatan mo yan pare. Isa yan sa mga collection ko. Sa pinag-uusapan pa lang nila, alam ko na kung anong niregalo ni Clark. It's a car. At itong lalaki naman na ito ay yung kaibigan niya na may birthday, which is the one who run this place. Nalipat ang tingin nito sa akin and his lips turns to an O. Ang mga mata nitong may kasingkitan ay pumikit-pikit pa. What the heck? Did I see the goddess of fire?
Malakas nitong tanong. Malakas kasi maingay yung sound system. Is that you? Tanong nito. Kumunot ang noo ko dahil parang sa pagkakatanong nito ay para bang kilala na ako nito noon pa. I look at Clark and he was just looking at me, smiling. I hate his smile. Naiirita ako sa kanya. I'm Danica Santillan. You must be the owner of this place. Happy birthday! Diretso kong saad. Mabilis naman siyang tumango. Nakipagkamay ito sa akin. Mabilis ko din itong tinanggap at binitawan nang makita ko ang isa kong bodyguard na gagalaw na sana. Oh, thank you. I'm Trustin Yuo, the owner of this place. Wala ka bang gift? Nyehehehe. Parang batang sad nito. Nakita kong sinamaan ng tingin ni Clark sa kanya, pero inignore lang din siya nito. Siyempre joke lang. BTW, pasok na kayo, kumain na kayo. Pag-iiba nito sa usapan. Actually, wala naman talaga akong regalo. Hindi ko naman siya kilala, tsaka wala akong mabilhan dito ng pang-gift. Iginaya kami nito papasok sa venue at nakita ko doon sila Vicky na masayang nakikipagkwentuhan habang may hawak na inumin. Minutes later ay nagpunta na sa harapan si Trustin para magsalita. Tahimik lang akong nakaupo sa isang pandalawahang sofa while holding a glass of juice na kinuha ko sa nagsiserve kanina. Akala ko ay nag-ibang landas na din si Clark pero nairita lang ulit ako nang umupo siya sa tabi ko at may dala ding inumin sa baso. Ang dalawa kong bodyguard ay nasa likod namin. Nagpatuloy ang party ng maayos. Mabuti na lang at walang mga interviewers dito. Nakipaghalubilo na din ako sa ibang mga tao dito, lalo na sa mga nakakilala sa akin, most especially Trustin's sister. Idol na daw ako and she can't believe that I'm here in her kuya's birthday. Natuwa na lang ako. After ng celebration, napalitan ng kanta ng malamlam and I decided to go outside. Napansin ko kasing merong mini fountain doon. Pinaiwan ko na din ang bodyguard ko sa loob. Yakap ang sarili ay tumayo ako sa harap ng fountain at tinignan ang mga dahon na nahulog doon. I really like and don't like this kind of feeling. Yung mag-isa ka lang, madilim at malamig. For me, it calls for sadness, but also happiness and free. Danica? Napalingon ako sa tumawag sa akin. What? Mataray ko siyang tinignan. Huminga siya ng malalim bago naglakad palapit sa akin. Hindi ako umatras. Can we talk? Nag-uusap na tayo. I mean, kaagad kong pinutol ang sasabihin niya. Pinapatawad na kita, kaya tumigil ka na. Nagulat ata siya sa sinabi ko dahil mabilis siyang umayos nung tayo. Tignan mo, Danica, pinagsisisihan ko ang lahat. Mahinang saad nito. Then thank you dahil pinagsisisihan mo. Yun lang bang sasabihin niya? Hindi ba siya napapagod kasi wala na lang siyang ginawang mabuti simula nang mapunta kami dito kundi ang kulitin at sumunod ng sumunod sa akin? Pwede ba nating simulan muli ang ating buhay? Kasal pa rin tayo. We are not married, Clark. Not anymore. Matigas kong saad. Dumaan ang sakit sa mata niya na ikinatawa ko. All I can give to you now is forgiveness para sa lahat ng ginawa mo. Yun lang at wala nang iba. Can't we start again? Nauutal nitong saad. Napatawa ako. So ano kung noon ginawa mo akong tangang asawa, ngayon naman gagawin mo akong kabit? Ikinumpas ko ang kamay ko sa ere. Kung makapagsalita ka parang wala kang anak. Danica? Huwag mo akong tawaging ganyan, Clark. Matigas kong saad. Mahina siyang tumawa. Nagbago ka. Nagbago ang iyong ugali, nagbago ang iyong ngiti at hindi kita mahanap. Tumanggo ako. Yes, I changed for the better. Tinignan ko siya ng diretso sa mata at hindi ko alam ang mararamdaman ko nang makita ko ang sakit doon. Yung galit na nakikita ko sa mga mata niya noon ay hindi ko na makita. Ano bang gusto mong iparating? Na nagsisisi ka, na gusto mo akong bumalik sa'yo? Kasi kung yun ang gusto mo, ang kapal ng mukha mo. Singhal ko sa harapan niya. I can give you forgiveness but I can't forget. Alam mo bang takot ako sa'yo? Kinatakatakutan kitang tao, Clark. At pasalamat ka dahil hindi ko naisip na kamuhian ka habang buhay. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. I don't want to hear another words from him. It's enough for now. Hindi pa siya kontento sa kapatawaran. Kahit pa sabihin mong na-realize mo na mahal mo ko, wala ka nang magagawa dahil hindi na ikaw ang mahal ko.
My heart is already belong to someone else, someone who is better than you. Pahina ng pahina kong sabi. Sa sinabi kong yun ay unti-unti siyang yumuko. Nasasaktan ako at ang gusto ko na lang na yun ay ang umalis sa harapan niya habang hindi ko pa nakikita ang luha sa mga mata niya. You don't have to say that. Halos bulong na saad nito. I have to dahil dapat. Akmang aalis na ako pero nagulat ako nang bigla niya akong hinila at hinakap. Nagpumiglas ako pero sadyang malakas siya. Sumiksik siya sa laid ko at doon ko naramdaman ng pagbasa ng balikat ko. Bitaw! Sunod-sunod siyang umiling. Pumatak ang luha sa mga mata ko. Pagod na akong magpakatatag, Danica. Masakit ang kaluluwa ko. Nawawala ang isip ko. Hindi ko mahanap ang liwanag ko. Natigil ako sa kadilimang ito.